Nais mo bang ibahagi ang iyong kwento ng kababalaghan? Kung meron kang sariling karanasan, mag-send lamang ng PM sa ating channel. At baka ang susunod na kwentong maririnig dito ay mula sa iyo. Simulan na natin. Dear Boss Roski, ako nga pala si Alex mula sa Pasay. Matagal ko nang gustong ibahagi ang karanasang ito. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung panaginip lamang ba ito o may mas malalim na kahulugan. Kayo na lamang ang humusga. Food delivery rider ako noon, karaniwan lang ang araw na iyon. Marami akong naihatid na order at inabot ako ng gabi sa kalsada. Pagod na ako at pauwi na lamang nang mangyari ang hindi ko inaasahan. Habang binabaybay ko ang isang kalsada, may isang SUV na nakabanggaan ko. Hindi ko na maalala kung paano nangyari. Isang malakas na impact lang ang natatandaan ko. Pagkatapos noon, wala na. Ayon sa asawa ko, mabilis naman daw dumating ang rescue. Naidala ako sa ospital, ngunit kritikal ang lagay ko. Halos 50-50 possibility daw ang ibinigay ng mga doktor. At kahit na iligtas nila ang buhay ko, hindi naman ako nagkamalay. 2 linggo akong nasa coma. 2 linggo na nakahiga lamang ang katawan ko sa ospital. Ngunit para sa akin, parang may ibang nangyayari. Hindi ko alam kung panaginip iyon. Hindi ko rin alam kung imahinasyon lamang, pero malinaw na malinaw sa alaala ko ang mga sumunod na pangyayari. Parang naglalakad ako sa isang lugar na hindi ko kilala, tahimik, at doon ko siya nakita, ang lola ko. Matagal na siyang yumao. Ngunit sa nakita ko, para lamang siyang bumalik sa dati, ngumingiti, malinis ang damit, at tila mas bata kaysa sa huli ko siyang nakita noong nabubuhay pa siya. Hindi ako natakot. Sa katunayan, parang napawi ang lahat ng pagod ko nang makita ko siya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Tapos sinabi niya pa, halika na. Napakasimple ng mga salitang iyon. Pero parang may kung anong kapayapaan sa boses niya. Nagsimula kaming maglakad. Habang naglalakad kami, napansin kong parang may 200 sa harapan. Ang isa ay makitid, tahimik, at may maliwanag na liwanag sa dulo. Ang kisa naman ay malawak, mas malawak kaysa sa unang daan. Maraming taong naglalakad doon. Maraming anino, maraming boses, at sa napakalayong dulo, parang may kung anong nagliliyab. Hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam. Habang papalapit kami sa makitid na daan, bigla akong nakaramdam ng lungkot. Naalala ko ang asawa ko. Naalala ko ang anak ko. Naalala ko ang mga pangarap na hindi ko pa natutupad. Totoong mahirap ang buhay ko noon. Madalas akong pagod, madalas akong problemado. At sa totoo lang, may bahagi sa akin na gusto nang sumuko. Pero nang maalala ko ang pamilya ko, bigla akong huminto. Tiningnan ko ang lola ko at sinabi ko, Lola, hindi pa pwede. Ngumiti siya. Hindi siya nagalit. Hindi siya namilit. Hindi siya nalungkot. Ngumiti lamang siya at sinabi, sige, hindi pa nga. Iyon ang huling narinig ko. Pagkatapos noon ay biglang nagdilim ang lahat at nang muli akong magmulat, nakita ko ang kisame ng ospital. Narinig ko ang tunog ng mga makina. Narinig ko ang iyak paglingon ko. Nandoon ang asawa ko at ang anak ko. Pareho silang umiiyak habang hawak ang kamay ko. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatitig lamang sa kanila. Hindi rin ako agad nakapagsalita. Ang alam ko lang, buhay pa ako at hanggang ngayon, tuwing naalala ko ang karanasang iyon, napapaisip pa rin ako. Panaginip lang ba iyon? Epekto ba iyon ng pagkawala ko ng malay? O talagang sinundo ako ng aking lola noong mga panahong iyon? Hindi ko rin alam kung ano ang lugar na may liwanag sa dulo. At lalong hindi ko alam kung ano ang lugar na nakita ko sa kabilang daan. Pero isang bagay ang sigurado ko. Kung hindi ko naalala ang asawa at anak ko noong araw na iyon, baka hindi ko na naikukwento sa inyo ang karanasang ito ngayon. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking karanasan, Boss Roski. Alex. Kung mayroon ka ring karanasang nais ibahagi, mag-send lamang ng PM sa ating channel. At para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento.